Actually, hello guys. Hindi lang, baka makalimutan ko bago i-share sa inyo eh. Actually, day off ko today, pero hindi ako nakapag-vlog. I'm sorry. Ngayon, mag-i-start ako mag-vlog ng kaunti bago makauwi sa bahay. Maghapon akong nasa loob ng kwarto ko guys. Nag-video ko sa mga bata, iyak-iyak, drama-drama konti. Tapos nanood daw naman ako ng Netflix. Alam nyo na, para mawala sa isip ko yung lungkot. So ito na, lumabas na ako ng mga bandang alas 4. Kumain ako sa labas. Hindi na rin ako nag-vlog kasi nanood ako, nag-video ko kami ng mga bata. Ngayon, pauwi na ako. Actually, kaya late na ako lumabas dahil ang lakas ng ulan. May bagyo daw dito sa Hong Kong ngayon. Hindi naman actually bagyong pero ang tawag kasi nila typhoon. So typhoon 8, kanina daw 12, ngayong gabi typhoon 9. Nag-message na yung amo ko, yung bata yung nagsalita. Sabi, umuwi ka na kasi delikado na sa labas. Alas 7 pa lang ngayon guys ha, ng gabi. Umuwi ka na, delikado na sa labas. Sobrang natouch ako kasi, diba, concerned. Parang, alam mo yun, kunting bagay lang naman yun, pero gusto ko lang i-share sa inyo. Parang, concern nila sa akin ngayon diba? Pero totoo naman talaga, dangerous. Pero share ko sa inyo yung nararamdaman ko ngayon. Parang hindi siya bagyo. Parang typhoon 8 na ba to sa Pilipinas? Signal number 3, signal number 2 parang hindi pa nakakatakot. Yung number 3 okay lang din, pero pag number 5 na, yun, malakas talaga yun. Kunting ulan, hindi siya katulad sa atin na ulan na malakas. Mahangin lang siya, pero hindi ganun. Tingnan nyo nga, nakapayong pa ako, hindi nililipad yung payong ko. Pero signal number 9 daw ngayon. Typhoon 9 yung tawag nila. Okay lang. Mahangin lang siya, pero hindi ko nararamdaman na bagyo na ba to. So ayun, sabi niya, umuwi ka na. Sabi ng bata, uwi ka na kasi delikado. Sabi, is danger. So ayun, share ko lang sa inyo. Malapit na rin naman ako sa bahay. Natakot siguro sila, baka sabihin inasa malayo pa ako. Tapos kanina din, bago nung gumising yung amo ko, alas 9 yata, nag-message din sa akin. Sabi, mamayang 12 ha, typhoon 8. Sabi niya, tingnan mo yung sasakyan mo kung aalis ka, baka mamaya wala ka ng masakyan pa uwi. Kasi pag may typhoon daw dito, yung mga public na bus, hindi nagbabiyahe yung iba kasi delikado na. So ayun, 'di ba? Concerned sila. Wala lang, na-share ko lang. Bago makauwi ng bahay. So ayun, pauwi na ako. Ayos lang naman, nakapayong pa ako, ganyan-ganyan. Kumain lang ako sa labas and then ayun, tapos na. Uwi na tayo. Ayoko kasi magstay sa bahay kasi alam ko may dinner sila. Nahiya ako, kaya lumabas ako. Kahit kanina pa ako gustong lumabas guys, kaso pinipigil lang ako kasi ang lakas nga ng ulan, nakakatamad. Kaso nung alas 4 na, sabi ko pauwi na siguro sila kasi yung amo ko pang umaga. Sabi ko pauwi na yung sigurado, aalis na ako. So ayun, umalis talaga ako. Pinili kong umalis. So nakakain ako kanina, 2 oras ako guys sa McDo. Doon ako kumain, 2 oras. Tapos lumabas ako ng McDo. Umupo ako dun sa labas ng mall. Nanood naman ako, nag-video call kami ng mga bata. So ayun lang, lapit na ako sa bahay. Share ko lang. Ayan, see you bukas ulit. Uwi na ako. Ayun yung ating araw. Siguradong maulan bukas, so wala na namang pasok. Maghapon na naman kami magtititigan ng alaga ko. Baka wala din pasok yung mga amo ko kasi pag ganitong typhoon 8 suspended yung mga pasok, ganyan, pati mga employer. So ayun lang, baka makasalubong ko pa yung amo ko dito magtatapon ng basura. Thank you for watching. Bukas ulit dagdagan ko yung vlog, kakaunti yata to. Bye. Good morning guys. Ayun, breakfast muna tayo. Itong yung kinakain pag Chinese New Year, kaso ayaw nung alaga ko, kaya ako na lang kakain. Tapos, meron tayo dyang black coffee without sugar. Kape lang talaga. At time check. Bottle check. Malapit nang maubos ang ating kape. Yan, konting-konti na lang. Mga ilang araw na lang yan. And then, ito naman yung ating lunch. Spinach. Kaya gusto ko talaga pag nasa ibang bansa kasi mga healthy ang kinakain, diba? Yan, no? Sa Pinas, nako. Bago ka pa makabili ng ganito, wala yata nito sa palengke. Ayan, mga spinach na ganyan. Bababad ko lang siya dito sa lababo para mamaya ko lilinisin pagkatapos ko maglinis ng bahay, saka ako mag-aayos ng kakainin ng lunch. So binababad ko yan sa tubig. Ayan, spinach. Pag niluto kasi ang kakaunti na, kaya inubos ko na yung 1 kilo. Ang dami, no? 1 kilo.
Pag naluto kakaunti na, lalagyan lang yan ng itlog. Yun lang. Itlog na 2. Tapos yung may itlog kasi dito na parang itlog na maalat yun. Yun, nilalagay din nila. So, ayun lang. Guys, wala na yung okra dito. So, ayan na yung nakalagay. Kamote na. So, makakapagtalbos tayo. Panlagay sa sardinas. Bibili akong sardinas mga minsan. Hindi nila kinakain yan eh. Pinapalaman lang nila dito. Ang liit-liit ng lupa. Maglalaman ba to dito? Konti lang yung lupa niya, oh. Ayan, magtatalbos tayo. Sa taas, meron din silang tanim sa rooftop. Sabi ko, kinakain yung talbos nito. Hindi nila alam na kinakain. So, alam nyo na. Kainin natin ang talbos. Ako na naman ang kukuha nito, mag-harvest. Yung okra, pinutol na nila. Wala na. Ay, nako, takbo talaga ako guys. Kasi, alam niyo, kanina tinignan ko na naman yung bus. 2 minuto na lang bago dumating. Ayun, tinakbo ko na naman. Ayun, buti na lang naabot ko. So, dito na ako. 2 bus kasi yung sinasakyan. So, antay ulit ako ng isa pang bus. 7 minutes pa. Tapos kanina, nagmamadali ako magluto din. Dahil nga, ayun, inaabot ko nga yung bus. So, kanina, niluto ko na yung spinach. Nilalagyan lang naman yun ng egg. Madali lang. Tapos yun na yung pagkain ko. May konting kanin doon tira kagabi. Yun na yung sa bata. Ako hindi ako magkakanin. Nagbabawas nga, diba? So, yun. Spinach lang. Tapos magpa-fry ako ng egg. Ayun lang yung kakainin ko. Marami yung spinach. Isang order nila na 1 kilo. Nilahat ko yun. Niluto ko lahat. Kaming 2 lang kakain ng bata. So, kasya na yun. And, baka makita ako ng amo ko. Dito yung nagtatrabaho eh. Dito na tayo sa bus. Dito yung nagtatrabaho yung amo ko. Minsan, pag pauwi na kami, nakikita niya kami dito nag-aantay ng bus ng alaga ko. Pinupuntahan kami. So, kaya pag nandito ako, nagtitingin-tingin ako sa paligid kasi baka nandiyan nakatingin, nagbablog ako. Baka mamaya sumali. Charot. Ay, naku. So, kahapon ngayon, sabi ko sa inyo, di ba, nung nag-off ako, may bagyo dito. Tapos ngayon, ganun pa rin. Malakas pa rin yung ulan. Tapos makulimlim. Kaya lagi may dalang payo. Hirap na kasi kakargahin mo yung alaga mo. Kaya sakay-sakay na lang. Bala ko kasi maglakad-lakad na gawa ng sobrang malamig na dito. Lalakad na sana ako pag susundo. Kaso pag ganitong umuulan, mahirap. Masarap pag hindi umuulan, magja-jogging tayo papunta doon. Kasi 40 minutes na lakad yun. I-exercise din yun. Bye-bye, mamaya ulit. Ko pala kayo dun sa kamay ko. Yung bukol ko dito, sinasabi ko sa inyo noon, wala na siya ngayon guys. Tingnan nyo. Minasage ko lang siya. Tapos nilalagyan ko ng ointment na parang mahalang. Di ba pag may mga pain tayo, yung mga pain reliever na ointment. Nilalagay ko siya dito sa kamay ko. Ayan. Wala na, di ba? Ayan o. Di ba noon kitang-kita yun, malaki? Wala na siya. Tapos hindi na siya masakit. So, ganun lang. Baka ano lang yun. Tawag dito, may naipit lang na ugat. Kaya ganun. So, massage lang. Dahan-dahan lang yung pagmamassage. Hindi masyadong diinan. Kasi baka mamaya bukol siya na pumutok. So, itong sa akin, nawala naman siya sa massage. Siya yung ng ointment sinasabi ko sa inyo. Nakalimutan ko yung tawag dun. Parang ano siya eh. Kating ko, parang ganun. Ganun. Yung mahalang sa balat kapag nilagay. Ano ba yung ganito? Yung gusto kong matulog. Pero pag nakahiga na ako, ang tagal-tagal ko bago makatulog. Yung iikot-ikot muna ako sa higaan bago ako makatulog. Ay, laging ganito yung problema ko guys. So, minsan talagang nanonood na lang ako ng mga movie pampaantok. Matapos ko yung isang episode, ganyan, Netflix, para lang makatulog ako. Grabe. Ang hirap. Ang sakit sa mata paggising ko kasi gusto ko nang matulog pero hindi ako inaantok. Ay, tapos nga pala. 1 year na ako dito sa Hong Kong guys. 1 year na tayo. And yung pinakaunang reklamo ko sa inyo nung bago lang ako dito, sabi ko sa inyo na hindi ko matake kasi wala yon. Hanggang ngayon wala pa rin. Yung tabo. Hanggang ngayon wala pa rin akong tabo. Tapos na ako guys and pahinga na tayo. Ayan, nakaligo na tayo. Kahiga na.
tumawag lang ako sa mga bata. Gising pa si Ella. 9 o'clock na maaga ang pahinga ko ngayon. 9 o'clock pa lang guys. Pero hindi ako manonood ngayon. Promise. Hindi talaga ako manonood. Kasi gabi-gabi talaga nakakaisang episode ako. Pero ngayong gabi hindi. So tumawag ako sa kanila. Gising pa kasi. And then tutulog na. Grabe. Kasi kailangan kong mag-ipon ng lakas dahil sa Biyernes hanggang Linggo mag-overtime ako. Pupunta kami ng Macau. Ang sarap talaga pagkala yung mga amo, no? Kanina pala yung vlog ko dito sa kwarto, yung tulog pa yung alaga ko, diba? Naputol kasi dumating na yung amo ko. Tapos nagising na yung alaga ko. Nagluto na rin ako ng dinner. So, hindi ko na napagpatuloy. So, ayun guys. Masarap talaga kapag gala yung mga magiging amo mo dito sa Hong Kong kasi kung maiiwan ka man sa bahay, okay lang, pahinga ka, diba? Pero kung isasama ka nila sa mga gala nila, at least makakapunta ka sa iba-ibang lugar, ganyan, diba? Masaya yun. So, ayun, makakapunta tayo ng Macau. Ilang araw din yung guys. Pero, syempre, babantay ako ng bata. So, ayun. Ayun na yung vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe. Bye-bye. Good night. God bless.